Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Veronica Kitty Duterte 1 hour ago. Sabi, Romualdez posibleng tumakbo pagka Pangulo sa 2028 at talunin si BP Inday Sara. Ayon kay Romualdez, depende ito sa mapag-usapan ng kanyang mga kalyado sa 2028 kung sino ang maging pambato nila at sino ang tatakbo. Okay. So, tingnan natin. People who reacted. Ano sa tingin nyo? Anong chances ni Martin Romualdez na tatalunin niya si BP Sara sa 2028? Okay. People who reacted. 1,500 nag-react, 1,200 tumatawa, 193 ang galit, 84 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. So, ilang percent yan? Mga 2% lang ang chances niya na manalo kung tatakbo siya. Okay? So, basa tayo sa mga comments. Cynthia Barsibal, ha ha ha, crocodile is running. Willie Galera, patawa ka Martin, baka nga kamag-anak mo di ka iboboto. Teresa Dizon, in his dreams. June Tabilara, in your dreams. Rezen Troy, best joke ever. Arlene Sabanal, don't make me laugh. Patawa nga. Bernard San Luis, Pico's Choice, hello Garcia. Yun ang delikado. Pag ipagana ang Pico's machine, delikado. I don't know kung ano ang kahinatnan sa manual recount ng sino bang magre-recount doon? Kasi may nagpetisyon ng mga kandidato na i-recount at ang alam ko, approve na. Kailan kaya masimulan yung recount ng mga senador? Dahil, di ba nung survey, malayo man malayo sina Kiko Pangilinan, malayo sina Bamakino, biglang nanalo. Kaya, alatado yung hindi kontento yung ibang kandidato ng PDP. Alam ko yan, si Attorney Bondok ata yung isang nagreklamo at alam ko approve na at magkakaroon ng manual recount sa boto ng mga senador. Okay. So, malayo-layo pa ang 2028, kailang lahat ng nangyayari sa political arena ngayon is doon ang punteriya. So itong ginagawa nila ngayon na mga kaso, kaya pag imbestiga na naman sa mga kaso ng mga Duterte, plano nila talaga na gibain ang kredibilidad ng mga Duterte. Hindi lang si BP Sara, pati si Tatay Digong. Yung pronouncement ng ombudsman na nabasa ko sa post is we will dig it up. Lahat daw ng mga reklamo tungkol sa war on drugs, hahalungkatin ng Office of the Ombudsman. So, sige. So, anong purpose nila doon? Para, nakita ko dyan is, para yung narrative na masama yung war on drugs ni PRRD, yun ang isiksik nila sa taong bayan. Kagaya ng ginawa nila nung Quadcom, yung 19th Congress. Ang tagal na investigasyon. Kaya lang, nagtagumpay ba sila? Hindi. Makita mo, ang taas pa rin ng showing ng mga PDP laban kanila. Nag-number 1 nga si nag-number 1 si Senator Bongo, nag-number 3 si Bato. Kung hindi pa katanggap-tanggap ang war on drugs ni PRRD, sana natalo na sina Senator Bongo, natalo na si Bato de la Rosa. Nanalo plus Marcoleta pa.
Plus may dalawa pang in-endorse ni BP Sara, panalo. So, bali 5. Oh. So, ano ngayon? May pag-asa si Martin. Kasi sa ngayon, walang nakikitang kandidato, viable candidate, galing sa Marcos camp. Yung mga dilawan, tinatawanan na nga nila na tawag nila doon. Biro ng tadhana. Kasi daw dahil walang kandidato ang Marcos camp, later on, ang i-endorse nila ang kandidato ng dilawan. Mortal magkaaway din yan eh. Dilawan yan ano. Dilawan at saka Marcos. Diba? Grabing lahat na lang ng paninira laban sa mga Marcos, ginawa na ng dilawan. Baka daw sa 2028, dahil sa walang viable o winnable na kandidato ng Marcos camp, ang i-endorse ni Pangulong Marcos ay kung sino ang kandidato ng mga dilawan. Nang lumalabas ngayon si Senator Risa Hontiveros. So, papayag ba si Martin Romualdez na may tsapwera na lang? Palagay ko hindi. Kakandidato si Martin Romualdez kahit mahina ang kanyang showing. Sa mga ratings o surveys, kakandidato yan. Kasi hindi naman pwedeng vice president lang. Kahit nga vice president, mananalo ba yan? Wala eh. So, the only candidate, pinakamalakas na kailangan nilang alisin as early as now is si BP Sara and of course si Senator Bongo as Vice President. Kaya makita nyo lahat ng galaw nila, punteriya lahat para mawala si BP Sara. Senator Bongo, sinisimulan na nila yung pinaimbestigan na nila yung tatay niya, yung kontraktor na pamilya, sinampahan na nila ng plunder. Huwag na tayong magtaka, mga ilang buwan mula ngayon, mayroong plunder case na maisampa laban kay Senator Bongo at PRRD. Yung isinampa ni Trillanes na kaso, opinion ko lang ito, baka mag-prosper yan. Isasampa yan sa Sandigan Bayan, na which I believe na hindi mananalo sa Sandigan, but the fact na sinampahan ka ng plunder ng ombudsman, ano na yon, narrative na yon, maka-apekto na yon sa public opinion. So, good luck sa inyong mga plinaplano. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ang tribo makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Salamat kayo. Kung sa aning asin sa labos sa kanan sa Ginoo. Ay nakabalay na gyud. Ano ka dia? Picem kada basta ni. Hindi yapon. Basta ano, dala nito kala anay. Basta ka pupuan. Dito ratain. Ito pa kanay. Hindi lang sila talaga. Salamat gid kayo sa tanan nga karon pagabuaning sin nakauman na gid ko. Oo. O salamat sad sa nag-sponsor ani nga
nakapakahuman na gid ko sa akong balay kay na ato pa na gid. Oo, so salamat kaayo. Salamat sa estanak. Oo.